isa, higit sa lahat, ipamuhay ng bawat isang bawat salita mo na aming naririnig na pag-aaralan, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. We just entrust, Lord God, everything unto you, Lord God. Anoint us, empower us, O Lord God, and give us knowledge and wisdom to understand your word, O Lord. Salamat po, Amang Banal, pati yung mga nasa online, Lord God. Yung kahit late po manood, Lord, ikaw po ang gumawa at kumilos sa bawat isa. In Jesus' mighty name. Everybody say, praise God. Sige po, upo po. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Second Sunday of year 2026. Review lang doon sa ating pinag-aralan. Praise God. Ang ating word ngayong taong ito is amazing harvest. Do you believe that? Amen. Magkakaroon ka ng amazing harvest. Pero kailangan, una't higit sa lahat, ang uunahin mo ay alin? Yung covenant relationship mo sa Lord. Kung gusto mong makaranas ng amazing harvest, kailangan ay dapat matibay ang relasyon mo sa Diyos na buhay. Pero hindi lang yung relasyon mo sa Diyos, kundi relasyon mo pati sa church, relasyon mo pati sa pastor mo, relasyon mo pati sa mga kasama mo sa church. Praise God. Hello, naintindihan ba natin yon? Praise the Lord. Kung gusto mo ng amazing harvest. Konting review lang, praise God. Kaya nga, ang naging verse natin noon, hindi ko nababasahin, sa Book of Ruth chapter 1. Sabi ko nga, si Ruth noon, kung makikita mo, wala nang dahilan para sumama pa sa kanyang biyanan. Pero nung una, pareha sila ni Orpah at saka ni Ruth, nagbigay ng commitment. Pero later on, si Orpah ay bumigay din. Pero the thing is, si Ruth naman ay nagpatuloy. Mahalaga yon. Kasi hindi niya sabi niya, kung saan ka pupunta, doon din ako. Kung saan ka mamamatay, doon din ako. Praise the Lord. Sana ganon ang relasyon natin sa church na ito. Amen. Praise God. Ulitin ko lang dito yung icebreaker. Yung ibinaptize, isang tao, isang lalaki na ibinaptize, ibinaptize siya 3 beses inilubog. At sabi sa kanya, from now on, sabi niya, you are now a new creation. Yung name mo, yung pangalan mo ay bago na. Dati, ang pangalan mo ay Joey. Ngayon, ang pangalan mo ay Bong. Yan. You are now a new creation. Ang pangalan niya dati ay? Joey. Ngayon ay? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya, tuwan-tuwa yung ibinaptize na si? Hindi, Bong na nga tuwan-tuwa si? Pag-uwi ni Bong na nga Pag-uwi ni Bong sa bahay ay diretso saan? Sa rep. At nung dumiretso sa rep, kinuha yung beer. Inilubog ng 3 beses. Sabi niya, ikaw ngayon ay bago na. Ang pangalan mo ay hindi na beer, kundi green tea. Yan. Nagkaroon, bagong nilalang ka na. Ang pangalan mo ay hindi na beer, kundi green tea. Huwag niyong gagawin yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yan. Yun lang ang inulit ko. Praise the Lord. Hallelujah. At ulitin ko rin to. Nakatingin, di bale, mamaya na lang. Praise God. Yung prayer na ginawa natin last Sunday, babasahin ko to nawa ay mag-sink in sa puso natin. Our prayer must be, Heavenly Father, make me better in 2026. Change my attitude, my approach, my mindset, and my reaction. Is that your prayer too? Praise the Lord. Heavenly Father, if I'm chasing the wrong things, kung mali ang aking ginagawa o aking direksyon, please redirect me back to your will. Is that your prayer too? Dear God, draw me closer to the purpose you've prepared for me in the new year. Is that your prayer too? Praise Heavenly Father, make my days useful, my nights peaceful, my home restful, and my efforts fruitful. God, I love you. Do you love God? Yes. I place 2026 completely in your hands. Thank you for what you've done and for what you're about to do. In Jesus' name. Amen. Praise God. Amen ba yun? Praise God. Kaya ang buhay ay talagang, sabi ko nga, i-advance ko, ang buhay ay anong tawag nito?
may problema. Ulitin ko. Life is full of problems. Sino rito yung may mga problema? Maraming problema. Life is full of problems because problems are part of life. Problems are part of life. Praise God. Mayaman o mahirap, matalino o mangmang, bata o matanda, may buhok o wala, nakakaranas ng problema. Because problems are part of life. Praise the Lord. Amen. Don't be afraid of them. Every problem has a solution. Walang problemang walang solusyon. Amen. Face every problem with courage and turn challenges into strength. Amen. Nangyari ba yan kay Ruth? Yes. Si Ruth na hindi bumitaw. Praise the Lord. May napala ba siya? Yes. Alam niya yung purpose sa buhay. Pinakamahalaga po, bakit tayo nabubuhay at bakit ka pagagalingin kung alam mo ang layunin ng iyong buhay. Ang layunin ng buhay mo ay hindi para i-satisfy ang sarili mo. Ang layunin ng buhay mo ay hindi lamang pagpalain ang sarili mo. Ang layunin ng buhay mo ay para maluwalhati ang Diyos na buhay na siyang lumalang sa atin. Pag yan alam mo, definitely, dumaan ka man sa mga sakit, karamdaman, matitinding problema, makakaahon at makakaahon ka. Kung alam mo ang layunin ng buhay mo. Praise God. Amen? Yan ang established kay Ruth. Alam niyang layunin, bakit siya hindi bumitaw kay Naomi. Alam niya yung purpose ng kanyang buhay. It seems wala siyang maaasahan. Patay na ang kanyang asawa. Wala na siyang maasahan. Wala naman silang anak. But the thing is, she knew her purpose. Alam niya yung purpose niya. Alam niya yung layunin niya. Kaya naman, tingnan nyo, pagdating doon sa kanilang lugar, sa Bethlehem, saan siya pumunta? Dumiretso. Doon sa fields. Kinausap niya kaganamyan na niya. Hindi naman siya pamilyar sa lugar na yon. Pero alam niya yung layunin niya eh. Praise God. Diretso sa field. At doon niya, sa fields na yon, tinrabaho niya, may effort siya, doon siya naka-breakthrough. Hindi lang basta breakthrough, matinding breakthrough, matinding blessing, amazing na harvest ang naranasan ni Ruth. Bakit? Doon niya natagpuan ang kanyang napangasawa, yung kinsman redeemer na si Boaz. Kamag-anak yan, nino, ng asawa ni Naomi. Kamag-anak yan, kaya nga niredeem siya, pinakasalan siya, ang asawa siya, at matindi ang bunga. Praise the Lord. Doon nga nagsimula ang genealogy ni Jesus. Matindi. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga, alamin natin ang layunin ng ating buhay. Hindi sarili. Ang papasayahin mo lang. Pero pag ginawa mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, pati sarili mo, mas sasaya kaysa doon sa gusto mong mangyari. Palakpakan mo ang Diyos ng buhay. Malakas na palakpak. Kaya, hindi pwedeng talikuran ang problema. Di ba? Sabi ko last week na yung kasabihan, bilog ang mundo. Naniniwala ba kayong bilog ang mundo? Bilog ang ulo ni Joey. Pero ang mundo, bilog din. Kaya nga, kahit talikuran mo ang problema mo, dahil sa bilog, sa huli, haharapin mo rin yan. At sa ayaw at sa gusto mo, haharapin mo yan. Kasi bilog yan, talikuran mo yan, wala, babalik ka rin doon. Kaya nga, mas maganda, harapin mo ang iyong problema. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Okay na yon. Praise the Lord. Pupunta tayo. Kasi, una, sabi nga, in order to experience amazing harvest, kailangan ay may maliwanag, matibay, may covenant relationship sa isa't isa at sa Diyos na buhay. Amen. This time, praise God. Pupunta tayo sa next topic natin na mag-a-unlock din ng ating harvest. Amazing harvest. Ang ating topic, pakibasa, 1, 2, 3, go! Courage, the key to an amazing harvest. Ang hina. Ulit. Courage, the key to an amazing harvest. Ano yung courage? Tapang. Tapang. Tingnan mo nga yung katabi mo.
Matapang ba yan? Praise God. Bago tayo magsimula, lahat, icebreaker uli. Praise God. Ano ang opposite ng pro? Kung ang opposite ng pro ay con, naintindihan niyo ba ako? Kung ang opposite ng pro ay con, ano naman ang opposite ng progress? Regress? Ano pa? Opposite of progress. Opposite of progress. An. Opposite of progress. Maan. Sino ba? Ha? Lawless? Joy. Opposite of progress. The opposite of progress, pakibasa. 1, 2, 3, go. Wala lang. Ay, parang di yata to icebreaker eh. Praise God. The opposite of progress is... Isipin nyo na lang pag-uwi nyo. Praise God. That's the opposite of progress. Ano yun? Praise. Ano ba nagpapahirap ng bansa natin? Praise the Lord. Nagpapahirap ng bansa natin? Congress. Praise. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Pakibasa lahat ng mga lalaki. 1, 2, 3, go! Praise God. Parang di kayo lalaki ha. Ulit. 1, 2, 3, go! Praise God. Be on your guard. Praise God. Laging handa dapat. Para laging handa, stand firm, matibay. Saan? Saan matibay? Stand firm, saan? Anong tatayuan mo matibay? In the? Dapat matibay sa pananampalataya. Praise God. At ang totoong matibay sa pananampalataya ay ano? Matapang. Ang totoong matibay sa pananampalataya ay ano? Matapang. Ala Andres Bonifacio, atapang atao, alaban agera, aputol atenga, auwi abahay, apalo atatay. Praise God. Praise the Lord. Oh, ano pa? Pag oras na tinitindigan ang pananampalataya, ano? Matapang, ano pa? Malakas. Praise God. Kaya dapat tinitindigan ang pananampalataya, matapang at malakas. Sabi ng 1 Corinthians 16:13. Another verse, Psalm 27 verse 14. Mga babae, 1, 2, 3, go! Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Hallelujah. Ano doon? Praise God. Wait for the Lord. Praise God. Matutong maghintay sa Panginoon. At hindi madali ang maghintay. Pinakamahirap nga pag naghihintay ka yung wala kang ginagawa. Ang hirap nun, yung maghintay nang walang ginagawa. Praise God. Ano yan? At para yon mangyari, maging matyaga kang magantay sa Panginoon na yun, you need to be strong. Dapat matibay, malakas. Take heart and wait for the Lord. Do you want to experience amazing harvest? Wait upon the Lord. Be strong and take heart. Wait for the Lord. For the Lord will do something amazing. Glory to God. Hallelujah. Ibang version to. Okay, ulit. Okay. Fear, note fear is reaction. Courage is a decision. Ang fear, reaction yan. Kasi, kaya ka natakot, merong naging dahilan, kaya ka natakot. Ako po, natakot ng wala lang dahilan. Pero still, reaction mo yun. Pero yung courage is a decision. Praise God. That whatever situation you have, ay decision mo dapat, hindi, magiging matapang ako. Hindi mo mapagtatagumpayan ang anumang bagay ng walang tapang, tatag, tibay ng kalooban. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya dapat matapang harapin ang lahat ng mga bagay. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, kaya nga mamaya merong gathering ng mga churches dito at I encourage each and every one of you
na umattend, churches ng mga tagig dito, represented po lahat, ay praise God. Kasi, ang ganda nagturo si Pastor Wilbert kahapon, ang ganda. Every 40 years may nangyayari. Every 40 years. Praise the Lord, may nangyayari. At yung pinakahuli, na magpo 40 years ngayong taon na to, that was 1986. Sinong hindi pa buhay noong 1986? Taas ang kamay. Hindi ka pa buhay noon? 1990 ka ba? Hindi ka pa buhay noon, Joy? Bakit ko? Praise God. 86 ay ano? Merong people na nangyari sa Pilipinas. That was 1986. Ang tanyo, di alam nyo na kung buhay pa kung buhay na noon si Brother Ray o hindi pa. Praise the Lord. Parang nakalimutan mo na, Joey. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka pa buhay noong 1986, ha? Yan, di ba? 1986 people power. Praise the Lord. At ang ika-40 years na 1986 ay 2026. Every 40 years, may ginangyayari. Maging sa Biblia. Ito ang panahon ng pagbawi ng lahat ng bagay. Or else, mamimiss mo. I don't know kung kaya mo pang antayin ang another 40. Kaya kung magre-response ka, ay ngayon na bago maging huli ang lahat. Kung aayusin mo ang buhay mo, ngayon na bago maging huli ang lahat. Pero pag nag-ayos ka naman at nagdesisyon ka, kasama mo ang banal na Espiritu para mapagtagumpayan ang lahat ng bagay, merong magandang mangyayari. At yan ang ating pag-uusapan mamaya. Kaya involved ang churches. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? I repeat, courage is a decision. Fear is just only a reaction. Praise the Lord. Glory to God. Kaya mahalaga. Tingnan nyo, hallelujah. Dinil ang mga Israelites pagkatapos ilabas ang mga Israelites sa Ehipto. Dinil sila saan? Sa wilderness. Inabot ng 40 years. After 40 years. Ano nangyari? Lumabas sila ng wilderness going to the promised land. Kaya itong 40 years na to, hallelujah, dapat on the way tayo sa ating promised land. Amen. Dapat kumilos tayo. Praise God. At ano yon? Paano ka makakakilos? Kailangan ng tapang. Kailangan ng courage. Courage doesn't mean you don't get afraid. Hindi ibig sabihin hindi ka na natatakot. Courage means you don't let fear stop you. Pag matapang ka, hindi ibig sabihin hindi ka na natatakot. Hindi. Kahit matapang ka, nakakaranas ka ng takot. Pero yung takot na yon, hindi ka kayang patigilin. Praise the Lord. To go on. Amen? Courage isn't having the strength to go on. Courage, it is going on when you don't have strength. Even though wala ka ng lakas, pero matapang ka, tuloy pa rin. Naalala nyo yung babae sa Bible na 12 years nang inaagasan ng dugo? At ang sabi ng Biblia ay ano? Wala na siyang lakas. Paano siya nakalapit kay Jesus? Hindi lakad yun. Gabang na eh. Kaya nga inabot na lang niya ay ano? Lahilayan na lang eh. Wala na siyang lakas. Pero bakit siya nakalapit? Praise God. Kaya kahit wala ka ng lakas, yung tapang mo ang magbibigay ng ano? Lakas para maabot mo yung dapat mong maabot. Kaya kailangan maging matapang. Praise the Lord. Ano man ang sitwasyon sa buhay. Amen. Si Walt Disney nagsabi, all our dreams can come true. Lahat ng ating pangarap pwedeng mangyari if we have the courage to pursue them. Praise God. Siguro naman kilala niyo si Walt Disney. No? Praise the Lord. Ibang klase. Praise God. Hallelujah. Kaya, eto ang ating pag-uusapan. Saan? Familiar verse ang pag-uusapan natin. Praise the Lord. Ito yung sitwasyon na ipapakita ko sa inyo. Joshua chapter 1, verse 1. Sabi dito, after the death of Moses, kilala niyo ba si Moses? Sabi niya, the servant of the Lord, is he a good servant?
Is he a good man of God? Is Moses a good man of God? Sabi niya, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, verse 2, Moses, my servant, is dead. Moses, my servant, is dead. Crisis ba yun? Problema ba yun? Sabi niya, si Moses na aking lingkod ay patay na. Problema ba yan? Matinding problema yan. Matinding problema yan. Nawala yung leader nila. Sabi niya, patay na. Pag may ganong mga bagay, anong gagawin? Sa totoo lang, masakit yan. Masakit, mawala ng mahal sa buhay, masakit. Mamatayan nga lang ng aso, masakit eh. Hanggang ngayon, ayoko pang maglaga ng aso eh. Masakit eh. Kasi minsan, naalala ko, pag nasa bahay ako, minsan nakaupo ako doon, Pochi, tinatawag ko pa rin si Pochi eh. Masakit, di lalo na. Kung oras na, isang matinding lingkod ng Diyos na wala. Praise God. Leader nila. Hallelujah. Leader nila. Kasama nila. Ginamit ng Diyos para makalabas ang mga Israelita. Saan? Sa Egypt. Kaya masakit. Kaya sabi niya, Moses, my servant, is dead. Anong sunod sa dead? Tingnan niyo kayo. Anong sunod sa dead? Hindi. Ang sunod sa dead ay period. Yun ang sunod sa dead. Na Moses, my servant, is dead. Period. Gusto ng Diyos na tumigil ka na doon. Kaya siya nagsimula saan? Sa word na now then. Ngayon, sabi niya, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Sabi niya, sabi niya, sinong kinakausap? Si Joshua. Kaya sabi niya, you and all these people. Maraming mga tao ang maapektuhan. Pero ang kinakausap ng Diyos ay sino? Kaya sabi niya, get ready, humanda kayo to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. Ang pangungusap na ito ay isang pangungusap papunta sa promised land. Pero ang sitwasyon hindi maganda. Ang sitwasyon hindi madali. Kasi yung nakasanayan nila, actually nag-rely sila doon, actually talagang lahat nga ng mga himala, ginamit si Moses eh. And then suddenly wala na yung aasahan mo. Ganun ang sitwasyon. Paano? Tapos sasabihin pupunta na sa promised land. Si Moses nga hindi nga nadala sa promised land. Hindi nakarating sa promised land si Moses. And then suddenly, kakausapin. Sabi niya, ikaw at itong mga taong ito ay manda kayo. Bakit? Bibigay ko sa inyo yung pangako, yung lupang pangako. Praise God. 40 years ay kaganapan ng pangako ng Diyos. Praise God. Ang 40 years, kaganapan, pero may babasagin ka sa mga konsepto mo. Kasi dito punong-puno ng assumption to. Kaya hindi ka makakilos. Praise God, punong-puno ng assumption. Sabi niyo, bakit? Alam? Sabi ni John Maxwell, the greatest gap in the world is between knowing and doing. I repeat, John Maxwell says that the greatest gap in the world is between knowing and doing. Yun daw yung gap na ang tagal. Ang tagal at saka matindi. Ang alin? Yung alam mo at saka gagawin mo. Bakit? The problem today is not lack of knowledge, lack of knowing. Ang problema ngayon ay lack of doing. Sa dami ng technology ngayon, patindi ang technology Pero, hindi ginagawa. Kaya ang problema ay hindi mo alam. Ang problema ay hindi mo ginagawa. Kaya nga, yun ang greatest gap in the world.
knowing and doing. Hindi mo ginagawa yung alam mo. Pababawin pa natin. Hindi mo ginagawa yung naririnig mo. Wala pa rin. Pababawin pa natin. Hindi mo ginagawa yung itinuturo. Praise the Lord. Knowledge is information. Obedience brings transformation. Ang alam mo, inform ka eh. Maraming inform, pero hindi naman sumusunod eh. Kaya walang transformation na nangyayari. May instruction, hindi ginagawa. Kaya walang mangyayari himala. Paano mararanasan ang himala ng Panginoon na yung naririnig mo, hindi mo ginagawa? Kaya nga, sabi ni John Maxwell, the greatest gap in the world is between knowing and doing. Knowing and doing. Kaya ang question ngayon, hallelujah, ay ano? Ano yung natutunan mo? Ginagawa natin tuwing pagkatapos ng message eh. Anong natutunan mo? Lahat may masasabi. Pero doon sa mga sinabi mo, ano ang in-apply mo? The problem is not ignorance. The problem is inertia. Ano yung inertia? Kawalan ng pagkilos. Hindi dahil sa hindi mo alam, kundi hindi mo in-apply yung narinig mo. Hindi mo in-apply yung instruction ng Diyos sa iyo. Paano ka makakaranas ng himala? Mukhang tahimik ang kalangitan. Hello? Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, mukhang pare-pares tayong tinatamaan dito. Praise the Lord. Kaya, time now. Na ano, i-apply mo. Tandaan mo. Hindi lahat ng pagkakataon. Ang grace ng Lord, ang lawak. Pero napupuno rin yan. Di ba? Ang gripo, kahit papatak-patak lang, at ang sumasalo, drums, darating at darating ang oras, mapupuno rin. Huwag ubusin yung grace ni Lord sa buhay natin. Huwag abusuhin yung grace ni Lord sa buhay natin. Praise the Lord. Hindi natin alam kung paano. Hindi natin alam. Praise God. Ang buhay, hindi natin alam. Hindi. Meron po. Mahirap yung taong lawless. Yung walang sinusunod na batas. Hindi pwede. Praise God. Hindi. Alam mo, dalhin mo, yung pinakamatigas na ulot masuwayin na tao rito na Pilipino, sa bansang Pilipinas, dalhin mo sa Singapore, titino yan. Yung sabi mo, bawal dumura. Puro dura doon. Bawal umihi, ay ang panghi doon. Pero dalhin mo sa ibang bansa, ewan ko lang kung hindi yan tumino. Praise the Lord. Sa Dubai, nung napunta kami sa Dubai, sa tren, bawal uminom ng tubig. Uminom lang Nung dala mo, hindi mo pwedeng ilabas. Uminom ka lang. Pag uminom ka, kasi daming camera mabayad ka. 500 dirham ba yun? Is it 500 dirham? Hindi na. O mas malaki pa doon. 500 or 5,000 dirham? O biruin mo yun. Uminom ka lang. Kaya sa abroad, ang mga matitigas ang ulang Pilipino, pag nandoon, masunurin. Pagdating dito, masungayin. Yan ang problema. Uulitin ko. Yung grace ni Lord, huwag abusuhin. I repeat, yung grace ni Lord, huwag abusuhin. Just like yung katawan mo, huwag mo abusuhin. Karamihang sakit, bunga ng kaabusuhan sa katawan. Nagulat ako yung umaaten sa Green Hills na live group. Si Brother Ruel, si Ruel. Praise God. 40 plus pa lang pala yun. 40 plus pa lang. 40 na, birin mo, wala pa palang 50 yun, ano. Biglang, nakita pa ni Pastora yun, tapos nung nakita siya, parang ang lungkot-lungkot na kaganyan. Tapos, kinahaponan ba, o gabi? Kinabukasan, namatay. Biglang namatay.
huwag aabusuhin. Hindi. Darating pag inabuso natin, at hindi tayo marunong sumunod, mauubos kahit anong lawak. Pag inabuso, katapusan. Hindi po pwedeng lawless tayo. Sa trabaho, may sinusunod ka. Sa pamilya, dapat may sinusunod ka. Sa church, dapat may sinusunod ka. Sa bansa, dapat may sinusunod ka. Hindi pwedeng lawless. Hindi pwede. Buhay pa ba kayo? Praise the Lord. Pati yung mga nasa online, makinig mabuti. Praise God. Huwag ubusin ang biyaya o grasya ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Lahat ng bagay may katapusan. Praise the Lord. Ito crisis. Nangyari kila Joshua. Namatay na si Moses na kanilang inaasahan. Pero bigla, suddenly, sabi ng Lord sa kanya, "Now then, you," siya ang inatasan. Ikaw. Sabi niya ganun, ikaw. You and your people. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ganung sitwasyon, sa buhay, ano ang iyong gagawin? What will you do if your situation is like that? Kasi kung hindi mo naayos yan, harap yan, na-discourage ka. Did you know that discouragement is deadly? Deadly ang discouragement, ha? Hello, amen? Amen. Discouragement, pag darating pa yan, pinabayaan mo pa yan, depression na yan. Nagkakaroon ng depression. Praise the Lord. Hallelujah. 3 tao, klase ng tao meron. Tingnan mo kung alin ka dyan. Praise God. Halimbawa natin sa isang puno, ang isang tao. Ano yung una? Pakibasa yung unang tao. Pakibasa. Praise God. Ano yung leaf? Dahon. Ang nagpapaganda sa puno ay dahon. Praise God. Ano ang dahon? Pero ang dahon nalalanta. Tama? Parang hindi kayo nakakita pa ng dahon. Ang dahon nalalanta. Pag nalanta ito, nalalaglag. Nabubulok. Praise God. Unang klase ng tao ay ano? Dahon. They come for a season. They take what they need. Support, energy, comfort, and then disappear the moment life gets cold or the wind changes. Nawawala pagdating ng takdang panahon. Ano yun? Natatangay ng inililipad. Inililipad, kaya dito maraming nilipad eh. Dahon lang pala. Dahon lang pala. Dahon lang pala. Hindi, kaibigan lang pala. Dahon lang. Na pagdating ng nalaglag. Praise God. Inilipad. Hala na. Saan napapadpad. Praise God. Nilipad kung saan napapadpad. They were never meant to stay. Walang matibay na relasyon. Ito'y paalala sa bawat isa. Amen ba? Amen. Their purpose is temporary. Panandalian lang. Ano pa? Praise God. Pangalawa, pakibasa. Pangalawang type of people. Ano yung branch? Sanga. Yun. Sanga, huwag kayong magkakamali ng basa. Huwag niyong papalitan yan ng T. Sanga yan. Pangit pag oras na pinalitan ng T. Ang sanga. Ba, matibay ang sanga. Di ba? Pwede, ang sanga, matibay yan, di ba? Praise God. Pero naalala ko, sa probinsya namin, sa Pangasinan, may duhat kami doon. Hanggang ngayon, buhay pa yun, pero hindi mo na pwedeng akyatin kasi pwedeng ulaglag na yun. Ilan na lang ang mga dahon. May duhat kami doon. Gustong-gusto ng barangay yung duhat namin. Takot lang sila sa tatay ko at saka sa aso namin. Aakyatin yun kasi matamis yung duhat. Alam niyo bang masustansya yung duhat? Masustansya pala yung duhat. Alam niyo, pag akyat ng kuya ko, hindi kuya ko pala yung kaibigan niya, umakyat doon, malaki yung sanga. Ang laki ng sanga. Kasi laki siguro ng bewang ni Ambi at saka ni Joey. Hindi, walang biro, malaki
Tapos andun, ang daming bunga. Di, nakasanglas pa yun eh. Yung kaibigan. Isa lang yun, nakasanglas pa siya, nasaan, kumukuha, tuwan-tuwan ng bunga. Kasi, komportable siya, na ano, matibay, kasi malaki. Malaki. Pero mamaya't maya, bagsak. Bagsak yun, nasa taas, bagsak. Nakasanglas ha. Bagsak. Pagbagsak, nakangiti pa siya. Bumigay ang sanga. Pangatlo, bakit hindi rin nakukuha yung mga bunga doon? Bukod sa takot sa tatay ko, takot sa aso namin. Pangatlo, takot sila sa multo. Kasi doon daw, may bantay daw yung dahon, ay yung duhat namin na yun. Ako may nakita na rin ako doon. Masaya kami kasi noon. Kasi ang laro lang namin noon, panahon, pag kabilugan ng buwan, patintero sa labas. Ando ng mga dalaga, ando ng mga binata. Naglalaro kami. Habang naglalaro kami, ang liwanag ng buwan noon, tapos tahol ng tahol ang mga aso namin doon sa duhat. At nung makita ko, sabi ko, naglalaro kami ganyan. Uy, tingnan mo. Kasi nagtataka eh. Nagtatahulan yung mga aso. Sabi ko, tingnan nyo. Doon sa duhat namin, tingnan nyo. May lalaking puting-puti. Nakaputing long sleeve, nakaputing pantalon, nakaputing sapatos. Kinikilabutan ako. Hindi, may ulo naman eh. Tapos nakaputing sombrero pa. Puti lahat. Tingnan nyo. Sabi ko, tonto ako yung ginaganyan. At sabi ko, pagtingin ko, wala na yung mga tao doon sa... Nagtakbuhan na, pambira. Iyak ako eh. Iniwan ako eh. Iyak ako eh. Ikatlong ikinatatakot nila yun. Matibay, malaki, pero bumigay. May sanga rin palang ganon. Ganon kalaki, bumibigay din. Ano yun? They are stronger than leaves. Branches are stronger than leaves, but still fragile. Praise God. They may support you for a while. But before you place your full weight on them, test them. Bago ka bumigay ng gusto, subukan mo. Why? When pressure comes, many branches snap. Not from malice, but from lack of strength. Kulang sa tibay. Kulang sa tibay. Hello! Praise the Lord. Dahon ka ba? Madaling panahon lang? Pinadpad ka na sa ibang lugar? O sanga ka? Branch na lang, pangit ang tunog eh. Ang pangit yung sanga ka eh. Or branch ka, napuputol, bumibigay din. Praise God. Ang pangatlo, dapat ganito ang bawat isa sa ABCI family. Ay ano, pakibasa. 1, 2, 3, go. Pakiulit. Hindi mo yan kita. Nakatago yan. Pero ang nagpapatayo sa puno ay yung nakatago, ugat. Dapat, bilang believer, yun yung covenant relationship, matibay. Ikaw ay ugat. Tingnan mo nga yung katabi mo. Puno ng ugat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ugat, root. Root. These are rare. Hindi marami. They don't seek attention. They don't live when things get hard. Naiwan. Pero hindi lang basta naiwan. Nagbibigay lakas sa buong puno. Praise the Lord. Kaya alam mo ang ugat, malaking puno, matinding ugat. Malaking ugat, malalim na ugat, malawak ang ugat. Kaya nga pag nagpapagawa ng bahay, hindi nyo napansin. Itong ACC, di ba may malaking ano yan? Mangga dyan, may malaking mangga dyan eh. Natitikman natin yun, binigyan dahil dyan, kadami, may malaking mangga. Pero nagpatayo ng building, hindi po pwedeng hindi. Hukayin talaga. Hindi pwede. Bakit? Pwedeng mag-aangat yan ng flooring eh. Magbibiyak. Sisirain yan eh. Matibay ang ugat. Praise God. Kaya dapat, bilang mananampalataya, hindi ka dahon. Hindi ka sanga. Ikaw ay dapat ugat. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. They hold you steady in storms
and help you grow without asking for credit. Kahit na hindi siya napapansin, hindi napapurihan, sige lang. Praise the Lord. May Diyos na nakakakita. They love you as you are and stand firm beneath you. Praise God. Kaya nga, dapat maging ugat ang bawat isa. Praise God. Hallelujah. Kaya yan ang covenant relationship. Kumbaga sa puno, siya yung ugat. Oh. But the thing is, don't angry at leaves. Kamagalit sa dahon. Don't depend blindly on branches. Learn to recognize roots and protect them at all costs. Praise God. Bibigay ka tala ng todo sa mga mananampalatayang animoy, mga ugat. Praise God. Kumbaga sa Israel, sila yung mga remnant. Yung mga remnant, yun yung mga ugat. Praise God. Wala yatang nakarinig sa akin. Yun ang ugat. Praise the Lord. Amen ba? Kaya tibayan mo ang pananampalataya mo. Laliman mo ang pananampalataya mo. Lawakan mo ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Hallelujah. Patotoo lang po. Praise God. Kasi 1982 ako nakakilala sa Panginoon. It means, ay ano na yun? 44. 44 nga ba? Tama ba? Yeah, 44. Ngayong June 18, ngayong June 18, ay 44 years na ako kay Lord. Wow. Ngayong June 18, 44 years na kay Lord. Praise the Lord. Hello, amen? Hallelujah. Nung nag-decide po ako na hindi na sumakay ng barko, praise God, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Kasi, yan din ang naririnig ko sa nanay ko, pati sa tatay ko. Ano mangyayari sa buhay mo? Pinag-aral ka, nagtrabaho, ano mangyayari sa buhay mo? Wala rin ako maasahan. Praise the Lord. Glory to God. Pero, ang desisyon ko, maglingkod sa Panginoon. Praise the Lord. At sabi nga, ako, maliban doon sa ate ko, na kung saan sila yung tumira sa probinsya, sa lahat sa kanila, maliban lang doon sa ate ko yun, dihado ko lahat. Dihado ko lahat. But the thing is, still, nanindigan ako. That was 1982. Maglilingkod ako sa Panginoon. Nanindigan. Maglilingkod ako sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi naman po ako pinabayaan eh. At masasabi ko, kahit pamilya ko, hindi pa rin pinabayaan eh. Ang daming naranasan ko na dumami, nawala. Dumami, nawala. Dumami, nawala. Pero still, di pa rin nagpabaya ang Panginoon eh. Pinakamatibay na paglingkuran at amo, boss, ang Diyos. Mag-evaluate ka. Hindi lahat ng nasa church praise God, ugat eh. Praise God. Mas marami nga dahon. Sumusunod sa dahon, sanga. Konti lang ang ugat eh. Hindi mapansin eh. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tingnan mo, ikaw ba, i-check mo, ulitin ko, 40 years is crucial. You need to act properly, respond properly. 40 years is crucial. Tingnan mo yung mga dati mong ginagawa. Tingnan mo yung mga dati mong commitment. Tingnan mo kung paanong talagang nananampalataya ka ba o totoong naglilingkod ka sa Diyos. Kasi lahat ng yan, hindi natin pwedeng itago sa Panginoon. Lahat yan lantad. Praise the Lord. Hello. Amen? Glory to God. Basta't sumusunod ka at ginagawa mo, yung blessings dadaloy at dadaloy. Dadaloy at dadaloy. Ano sa lingkod niya? Praise God. Hallelujah. Yung mga inaasahan dito na dati matitinding magsuporta, nawala eh. But the thing is, pinakamatindi, nagpapatibay lang na pinakamatinding suporta ang Panginoon. Glory to God. Kaya nga, etong panahon na ito rin, yung totoong magsusuporta at magsisid ngayon, praise the Lord, aani rin ang pinakamatindi. Praise God. Aani rin ang pinakamatindi. Sa totoo lang, sa kakaisip, sa totoo lang, minsan matidrain ka eh.
Kakaisip, paano mo to harapin? Paano mo to Praise God. Naghahanap ng lugar. Kasi, sabi ko, Lord, masaya pa rin. At laging reminder sa akin, yung 3 kanta na ibinigay ng Panginoon sa akin. Sinimulan ako sa kanta yung worship na, Diyos sa'yo nagtitiwala. Para sa akin, para talaga yun. At pwede rin maging sa inyo na kung saan magtiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng hindi yata akin yun. Ha? Hindi. Ano ba yun? Wala na, basta. Basta yung Diyos nang nagtitiwala, iba pala yun. Diyos sa'yo nagtitiwala. Sa lahat ng sitwasyon. Sa lahat ng panahon, sa aking Panginoon, at mapagkakatiwalaan. Diya, ikaw ang yaman na hindi nawawala. Amen. Panginoon, sabi ko, pagkatapos sinundan yun Ang gap nun, maikli lang Talaga, sinundan, praise God, yung praising song naman na tagumpay. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, tagumpay talaga Tagumpay talaga Praise God. Kaya nakikita nyo yung kantang tagumpay. Siyempre, hindi ko na mamasa sa ulo kagad. Kaya kantayin natin ang kantay. Yung lyrics At saka, yung alam mo yung lyrics, pero yung tune, mahirap din kagad mo yan Pero ang lyrics nun, ayan ang tagumpay daw ay hindi sa lahat ng mga nagwagi, kundi sa mga hindi sumusuko. Ang tagumpay ay hindi lamang sa mga nagwagi, kundi sa mga hindi Kaya kung hindi ka susuko, 100%, magtatagumpay ka. Amen. Sabi ko kaya, every time na Lord, kasi pagtibayin mo ako, Panginoon, how to overcome this situation? Ipapaalala yung 3 kanta. Diyos ay nagtitiwala. Pagkatapos tagumpay. After ng tagumpay, ilang lang, sumulpot. Yung another song na kanina pinaytugtog ko rito sandali. Umaatigabong pagpapala. Bunga ng katagumpayan. Ayaw ko kung natutuwa kayo sa word na umaatikabo. Ano ba ang pinaka-meaning ng umaatikabo? Praise God. Pambira, umaatikabong pagpapala. Totoo talaga yun Pero saan? Sa mga naglilingkod ng buong puso't saya. Nakalagay sa buong puso't saya. Hallelujah. Breakthrough na. Purihin ang Diyos. Palakpakan mo nga ang Panginoon ng buong puso. Kaya ako nag-iisip, kahapon, nag-ikot kami diyan sa Better Living, na kung saan, hallelujah. Lord, kasi, sabi ko, pambihira, parang sunod-sunod na pagsubok Kasi sa tinitirahan namin, bigla kaming tinaasan ng 20%. Magiging 29,000. Sabi ko gano'n, pambihira. Sabi ko, Bong, ilipat nyo nga yung apartment nyo rito sa Paranaque. Pambihira. Glory to God. Bakante ka ngayon? May bakante ka ngayon? Praise the Lord. Pero kaso nga lang, hindi lang bong may bing. Pag pinagsama mo, matibay yun. Nasa kongreso, bing-bong. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sabi ko, naku, tiyatawagan ako naman. Pastor, gagawa na ako ng contract. Di po namin kaya yan. Pero, nisip ko, kahit kaya, hindi worth it Kung magbabayad ka ng ganito, amin na lang. Maghanap ko, rent to own na lang. Amin na lang. Kaya naghahanap kami. Praise God. Kasi nga lang, lagi, sa paghanap, lagi ko iniisip, according to the budget, according to the budget, according to the budget, according to the budget. Kanina, nag-CR ako. Kinausap ko si Mayor. Dito. Suddenly, nag-plus sa akin. Sabi ko, but according to the budget, dapat according to your faith. Pamira. Bumalik
according to your faith, not according to the budget. Praise God. And your faith will give you wisdom to act on it. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, anong ibig mong sabihin? Praise God. Kung ang bawat isa pala, magkakaisa tayo sa pananaw, lahat, hindi lang kami mapagpapala. Lahat tayo mapagpapala. Kung magkakaisa lang tayo, na ang kilos natin, according to our faith. Pati, may mga kumukonect dito eh. Praise God. Iba talagang di po pwedeng hindi connect kasi malayo eh. Nasa abroad eh. Mag-involve kayo. This is the best time. I challenge each and everyone, nandito at saka nanonood. Yung iba, hindi on time manood. Pero the moment, hallelujah, gawin mo, tumodo ka, makikita mo kung paan. Kasi ang pinakamahalaga ngayon, lahat ng kinalalagyan mo ngayon, hindi yan inilagay yan dahil sa'yo. Tandaan mo, kaya ka nandyan ngayon, dahil sa Panginoon. May purpose, may layunin. Kung hindi mo ginawa yung layunin, defeated ang purpose. Hanggang doon ka lang. Pwedeng oo, it can be, hindi kulang ka dyan. Pero hanggang doon ka na lang. But the thing is, the moment na alam mo yung layunin, yung purpose, kung bakit ka nandyan at bakit nangyayari sa iyo yan, praise God. Kung meron ka mang natatanggap na pagpapala, bakit yan? Iangat ni Lord yan eh. Tanong, ang challenge, gagawin mo ba yung layunin ng Diyos? Praise God. Hello? Amen? Amen? Kaya, praise the Lord. Kay Bongko sinabi yun eh, may nakita kami kako, ang may bahay. May nakita kami bahay, pwede nang gawing church. Sa Paranaque. Sako pala ng Paranaque. Sa Balito yun eh. Pero sa bandang dulo, malapit na sa CAA. 300 meters na lang siguro CAA. Alam niyo, CAA, biggest squatter area. Hindi ko nililit yung lugar. But the thing is, nakatira kami dyan eh. Sa may Martinville, paanan ng CAA. Nanakawan kami dyan. Katatapos lang ng fundraising ng church. May 100,000 na cash ang nakuha. Inabutan pa yung magnanakaw sa loob. Oh. Pero, galing kami ng Kainta noon. Kaya ayoko na magpupunta sa Kainta eh. Kasi nagbibilang yung treasurer, mukhang nakita, may gumagawa sa kapitbahay. Mukhang nakita, pinasok. Child dedication yun, anak ni Jojo. Si Just ba yun? Hindi yun. Ganon? December? Oo. Pambihira. Pambihira pa. Inabutan doon. Tapos yung isang kasama kong worker, payat pati. Mas malaki naman ang katawan kaysa kay Roger. Si Roger nawawala ngayon. Praise God. Diretso, sabi niya, kasi ang tataka ko, may yung dalawang pedicab sa labas ng gate. Tapos nung papasok na kami, merong taong kalaman si Raul, nagagaganyan, tawanan kami. Ay, ganyan. Tapos nakita ko, ba't bukas itong daanan ng tao? Ito yung sa jeep, yung sa sasakyan, para sa garahe. Pero itong sa daanan, ba't bukas? Nagtataka ako, siya nauna. Tapos, yung grills namin, kasi may grills pa sabi niya, Pastor, sabi niya, bukas. Pastor, may tao sa loob. Sumigaw sa bigla, may tao sa loob. Kaya pala nagkaganyan, para lang sabihan sila na merong dumating na. Sabi ko, huwag ka papasok. Andito sila, huwag ka papasok. Sabi kong ganon, huwag ka papasok. Kasi, sabi kong ganon, pag pumasok ka, ang dilim yan eh. Matagal na sila sa dilim, nakakakita ka nila. Pero, ikaw na papasok sa dilim, di mo sila kita. Wala. Tsak, merong kargada yun eh. Kahit ikaw pa si ala Bruce Lee, todos ka. Huwag ka papasok, pabayaan mo sila, nakatakas sila. Ganun ang sitwasyon. Kaya nung nakita namin, merong, yung inaanak kong dentist, na dentist din namin, ino-offer yung kanilang ancestral house, yung dating tirahan nila. Malaki kung tutusin. Pwede na ang church din doon. Ganun, malaki. Sabi ko, pwede na to Tapos doon na rin ang church. Praise God, maganda to. Pero, merong dalawang kontrabida.
Na kung saan. Sabi ng gano'n, paano to? Ganyan, ganyan. Pero kung ako, hindi na ako takot eh. Total naman, silyado lahat yun. Pero yung huling nangupahan doon ay pinasok. Kaso nga lang ay wala na sila eh. Nasa abroad laging walang tao kasi. Yung ang tawag doon, yung bubong na plastic para hindi ka na mag-ilaw maliwanag, doon dumaan, sinira. Ang nakuha lang cable ng aircon, yung split type na aircon, yung split type. Kinuha yung cable, binenta yung mga tanso kasi walang maidadaan. Yung mga malalaki, wala silang maidadaan. Hindi pwede. Ganun lang. Pero sinira. Pero ngayon, pinalitan na. Silyado na rin. Yung bubong na yun, hindi mo pwedeng matuklapin. Kasi pag tinuklap mo, dapat buuan na. Meron palang ganun ngayon, yung buuan na. Ganun na, Tapos, may grills lahat. Hindi mapapasok. Hindi mapapasok. Kasi sabi ko, at saka kung nasa atin ang Panginoon, kahit saan pinakamagulo yan, payapa ka. Pero kung wala sila sa'yo, kahit pinakapayapang lugar, hindi ka pa rin safe. Hindi ka pa rin safe. Kaya ganun. Laging ganun. Kaya according to the budget, at saka ganun, suddenly kanino, gulat ako. According to your faith. What is your faith? Kaya sabi ko, ang inilalagay, word ng Lord sa akin ngayon talaga, na kung saan, number 1, to experience amazing harvest, matibay na relasyon, covenant relationship. Pero pangalawa, it takes courage. Courage. Kailangan ng tapang. At yan ang gagamitin mo. Tapang, titindigan mo yung pananampalataya mo. Paano ka magkakaroon ng tapang? Didepende ka. Saan? Sa Panginoon. Matutong makinig. Matutong sumunod. Just like yung situation ni Joshua at ng mga Israelites. Kaya nga sabi ko, who's talking to Joshua? Sino ang kumakausap kay Joshua nung namatay na si Moses? Si Lord. Sa Joshua chapter 1, ang Panginoon ang kumakausap kay Moses. Moses, my servant, is dead. Period. Now then, ngayon, sabi niya, praise the Lord. Ang kinakausap sino? Si Lord. Kaya ang tapang natin dapat ang basihan salita ng Panginoon. Matutong makinig sa boses ng Diyos. Matutong makinig sa boses ng Diyos. Si Joshua ay binibigyan ng instruction ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya who's talking to Joshua? The Lord talking to Joshua, giving him instruction to do. What we need this year is to listen to the voice of the Lord our God. But the thing is, not just listen. We need to obey the instruction of the Lord. Aanhin mo yung nakinig ka na hindi mo rin naman sinundan ang pinakinggan mo. Kaya nga sabi ko, the greatest gap in the word is between knowing and doing. Tinding gap yan eh. Yung gap na yan eh. Kasi matagal eh. Isipin mo lang, lahat mga narinig mo rito, pati yung mga instructions sa'yo, ginawa mo na ba? Tatandaan nyo, yung grace ni Lord, nauubos din. Huwag tayong sumuway. Huwag po tayong... Kasi, paano ibabagsak ng Panginoon ang kanyang himala at pagpapala na hindi naman natin ginagawa? Wala yata akong na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya matutong makinig. There will be no miracle without obedience. Walang himala kung walang pagsunod. The problem is not ignorance. The problem is inertia. Inertia. I-N-E-R-T-I-A. What does inertia means? Kawalan ng pagkilos. Ang matindi, babasagin ito. Praise the Lord. Hindi yung boses o tinig ng Panginoon. Tingnan nyo, nung Old Testament time, pag ang hari nakinig sa man of God, sa prophet, it seems kahit kontra sa sinasabi, pag sinunod ng hari yung sinabi ng man of God, himala ang mangyayari. Hello?
Kaya sabi ng isang tao, one man say, I don't trust words, I trust actions. People can tell you anything, but actions tell you everything. Hello. Ayan, nakita niyo. I don't trust words. Ako tiwala sa salita. I trust action. People can tell you anything. Pwedeng sabihin lahat ng bagay. But action tell you everything. Praise God. Naintindihan ba natin? Kaya nga, this year, my challenge is, this year, let's level up listening to the voice of the Lord. Level up natin ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon, sa boses ng Diyos. Praise God. Matthew 4:4, tandaan niyo to. Matthew chapter 4, verse 4. God's Word Translation. Ang Scripture says, a person, Jesus answered, Scripture says, a person cannot live on bread alone, but on every word that God speaks. Matthew 4:4, familiar verse yan. A person cannot live on bread alone. Hindi lang sa tinapay na bubuhay. Sana, every word that God speaks. Bawat salita na sinasabi ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya take time to listen to the voice of God. Na pag binasa mo, hindi mo lang binasa, nangusap sa'yo. At pag nangusap sa'yo, sundin mo. Inuulit ko, huwag kang bumasa ng himala na yung mga natututunan, naririnig, o sinasabi sa'yo, hindi mo ginagawa, huwag kang bumasa ng himala. Hanggang doon ka lang. Buhay pa ba kayo? Kaya nga, paalala lang, overcome your assumption. Instead, listen to the voice of God. Hindi lalago kung hindi marunong makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Buhay pa ba kayo? Look at the promise. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 3, ito yung promise. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Magandang pangako ba yan? Maganda bang pangako yan? Maganda bang pangako yan? Ibibigay ko lahat ng lugar na kung saan mo itutungtong yung paa mo. Ano pa? Verse 4, your territory will extend. Are you praying? Na, Lord, mag-expand muli. Son, Visayas, Mindanao pa. Amen ba? Amen. Sa mahal na araw, nasa Mindanao po ako. Praise God. Bakit? Doon magninilay-nilay. Papasan ng krus. Hindi. Magtuturo po ako sa Mindanao. Praise God. Papa ko, sino? Si Joey. Praise God. Praise. Si Joey ang ipapako. Luzon, Visayas, Mindanao. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Tingnan mo, sino nagsasalita niyan? Si Lord. Sino ang kausap? Si Joshua. Ang layo ng kanyang pinag-usapan, no? At pag oras na, habang makikinig ka dyan, pag binabasa mo lang yan, parang maganda at parang ganun lang. Pero ang hirap nung kausap na yun. Bakit? Paano mangyayari yun? Hindi pa nga nakakapagsimula eh. Wala pang simula eh. Pero ibibigay ko to, ibibigay ko to, ibibigay ko to, ibibigay ko to, ibibigay ko to. Wala pa nga sila eh. Magsisimula pa nga lang eh. Wala pa eh. The question is, do you believe? Naniniwala ka ba sa tinig ng Diyos? Naniniwala ka ba na mangyayari? Naniniwala ka ba? Pero hindi lang sagot yun eh. Kailangan kikilusan mo eh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen? Kaya nakaupo ako doon sa trono. Pamira, Lord, sabi, faith. It's not according to the budget. It's according to your faith. Kahapon, tatlo yung tinignan namin kahapon eh. Lahat guarded eh. Hindi, yung isa, yung huli, hindi guarded. Better living. Better living para in between ng Taguig at saka ng Paranaque. Tatawid ka lang ng ganyan. Praise God. Pero in accordance to your budget. Accordance to your budget. Yung huli, pag-uwi namin sa Green Heights, pagpasok, kasi may nakita kami doon, pinababa ko si Shermin. Tingnan mo ngayon, picturean mo nga, may house for rent doon eh. At tinignan niya, sabi sa akin ni Shermin kanina bago maligo, Dad, mahal pala yun. Sabi, bakit? 50,000 eh. Mahal nga. Pero sabi niya, 2 bahay.
Dalawang bahay. Isang bahay, isang malaking sala, at saka isang kwarto. O tapos may isa pang bahay, di ba? Oo, may nakahiwalay nga. Kaya dalawang bahay yon, yung 50. Dalawang bahay yung 50,000. Bigla akong naalala yun. Lord, itataas ko faith ko. Titignan ko yung bahay na yun. Sa Green Heights eh. Sa Green Heights. Sa Green Heights. Yung tapat ng mga madre doon. Yung tapat yung mga madre doon. Di, aatin yung mga madre. Praise the Lord. Hallelujah. Pinag-walkingan namin. Sabi ko, Lord, sample lang. Tapos meron pang isa. Sa Better Living. Sabi niya, Dad, ito, 6 bedrooms. Pero kalahati nung 50. 6 bedrooms. Pero medyo looban. At saka medyo malayo. Kasi kakaliwa ka sa Russia. Layo masyado. Sa Russia eh. Sa Russia. Pambihira. Tapos 6 bedrooms. Sabi ko, mukhang pwede rin yan ah. Sabi ko, hallelujah. Lord, kaya nga every time we pray sa family altar, mag-family altar kayo. Lagi, Lord, malocate namin saan yung gusto mong lugar. Sasamahan mo kami, pag sinamahan mo kami, magpo-provide ka rin. Listen to the voice of the Lord. Huwag ka lang bastang magbabasa. Huwag ka lang basta. Dapat maranasan mo, marinig ang tinig ng Diyos. At pag narinig mo, gawin mo. Hello, amen? Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Titibay ka, lalakas ka. As I was with Moses, so I will be with you. Tinding pangako, I will never leave you nor forsake you. Pinakamatindi sa lahat. Magbibigay talaga ng tapang. Bakit sinasabi ni Moses, ng Diyos yan, kay Joshua? Kasi pinatatapang si Joshua. Why? To conquer promised land. Hindi mo maaabot ang katagumpayan at promised land mo nang wala kang tapang. Hello, amen? This promise will not happen if they don't have courage to obey God's command. Kaya ang challenge, ito ang challenge. Verse 6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Sabi niya, be strong and bakit? You will lead, pangungunahan mong mga taong to inherit para yung mana na ibinigay, yung promised land, ay mapapa sa inyo. 7, be strong and very courageous. Be careful to obey the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 6, be strong and courageous. Verse 7, inulit, be strong and very courageous. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. And you will be prosperous. Ang dulo pala ng strong and courageous, ang dulo pala nun ay ano? Prosperous and successful. Be strong and courageous. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Praise the Lord. Hello, amen? 3 verse, hindi nawala. Yung be strong and courageous. In short, number 1 point, courage is a command. It's not suggested. It's commanded. Inuutusan tayo ng Panginoon na maging matapang. Hindi yan suggested. Commanded yan. Utos po yan. Praise God. Kaya dapat, pag may utos, huwag baliwalain. Sa halip, dapat ito ay agad sundin. Pag may instruction sa atin, gawin natin agad. Praise God. Ito, hallelujah, ito ang battle kasi. Gawin. Praise the Lord. Hindi sila makakarating sa promised land pag hindi nila sinunod o pag hindi sila sumunod. Amen?
It takes courage to reach the promised land. We need to overcome our fear. Another point, courage is a choice. Courage is a command. Pangalawa, courage is a choice. Piliin mo, maging matapang. Joshua chose to obey the Lord in spite of his fears. He obeyed. Kaya nga, inuulit ko yung sabi ko kanina, fear is a reaction, but courage is a decision. Don't allow fear to stop you. Kaya nga, sa oras na ito, bigyan tayo ni Lord ng tapang. Sinong gustong tumapang? We need to reach out. Kasama na yung mga nawala. Alam niyo sa mga nawala, pwedeng bumalik eh. Hindi kayo naniniwala? Pero hindi sila babalik nang hindi mo aabutin. Ulitin ko, hindi sila babalik nang hindi mo aabutin. At pag sila inabot, kahit ma-chat sila eh, hindi yung pang-aagaw. Bakit? Atin talaga sila eh. Pag walang kikilos, hindi po tayo aasa na dadami tayo uli. Praise the Lord. Hello, amen? Glory to God. May mga naghihintay lang. Ang problema, walang aabot. At hindi lang yung nawala. Magsimula ka na rin, naabutin yung mga wala pa ang Panginoon. It takes courage. Kayo ibang nawala, napunta sa problema, bawiin natin. Lalo na yung mga wala namang dahilan na umalis dito. Praise the Lord. In short, na walang dahilan, walang mga atraso. Kasi yung may mga atraso, magtatago talaga rito. 100%. May mga nasasalubong kami sa mga malls, sa pag-walking namin araw-araw, pero kita kami, pero sila hindi namin kita. 100% yan. Praise the Lord. Kahapon may nasalubong na lang kami, pero hindi makakaiwas, binati namin. Nagmano pa yung anak sa akin. May mga ganong bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Hello. Amen? Come. Sabi mo nga sa sarili mo, ilagay mo sa puso. Tatapang ako. Ganyan, lagay mo sa puso mo yung kanang kamay mo. Lagay mo sa puso mo kanang kamay mo. Wala kang kanang kamay? Yan. Kanang kamay. Amin, natulungan kita ilagay dyan. Kanang kamay. Yan. Sige, din mo pa, tulungan kita. Kaya mo yan. Dali. Kaya mo yan. Sabi mo, tatapang ako. Saba, ganito, tatapang ako. Malakas, tatapang ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, another point, last point, tatapusin ko rito. Courage is a condition. Number 1, courage is a command. Number 2, courage is a what? Condition. Number 3. Hindi, number 3 yan eh. Yung pangalawa is, courage is a decision. And then, no. Ano yung number? Courage is a command. Courage is a choice. Courage is a condition. Praise the Lord. Amen ba? No one can stop us if we are decided and determined to do what God wants us to do. Walang makakapigil sa mga taong ayaw magpapigil. Ulitin ko, walang makakapigil sa mga taong ayaw magpapigil. If we want to experience amazing harvest, we need to be strong and courageous. Kaya nga sasabihin mo lagi sa araw-araw, Lord, pagpasok mo, Lord, give me courage and boldness. Papakilala ko, Panginoon, ikaw. Malulwalhati ka. Mabut ka. Abutin mo yung mga katrabaho mo, mga kaklase mo, mga kasambahay mo, mga kamag-anak mo. Pati na yung mga nawala, abutin mo. Uulitin ko, ang walang Panginoon, kahit anong bait, impyerno ang bagsak. Ulitin ko. Pag walang Panginoon yan. At kung totoong mahal mo sila, dalin mo sila sa Panginoon. Impyerno yan. Hindi ko inuusga niyan. Maliwanag ang Bible. Impyerno, hindi religion ang magliligtas. Kundi, hindi mabuting gawa ang magliligtas.
kundi ang Panginoon. Kaya pag walang Panginoon, impyerno ang bagsak. Kailangan magkaroon ng tagapagligtas. Sino yon? Ang Panginoong Jesus. Praise God. Kaya abutin natin sila. Praise the Lord. Ang totoong tagumpay, hallelujah, ay tinitindigan ang katotohanan. Marunong sumunod sa salita ng Diyos at sa instruction ng Panginoon. Praise God. Level up mo ang ngayong 2026. Ika-40 years to ng pangyayari sa people and sa power. May matitinding gagawin. Kung magre-response ka ng tama, magiging kasama ka sa amazing harvest. Praise the Lord. Hallelujah. Makaka-breakthrough tayo. Mag-evaluate ka. Nung committed ka, saka kung lahilo ka lang sa pag-commit, patin natin lang. Anong mas matinding pagpapala mo? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya matutong sumunod, magkaroon ng tapang, nag-aantay si Lord ng mga taong may tapang, susunod, maglilingkod at mag-a-apply ng kanyang salita. Banggain mo, ang batayan ng iyong pananampalataya, hindi yung nasa isip mo, kundi yung nasa salita ng Diyos. Let's close your eyes. Hayaan mong mangusap ang banal na Espiritu sa'yo. Alam mo kung ano yung dapat mong i-improve. Alam mo kung ano yung dapat mong sundin. Nakikinig ka pa ba sa tinig ng Diyos? Nag-worship ka pa ba? Or basta kanta na lang at basta basa para may maipasa? Or, ang panalangin mo, Lord, bigyan mo ko ng tapang manunumbalik sa iyo. Ayaw ko pong palagpasin ang 40 years na ito. Gusto ko pong makaranas ng amazing harvest. The Lord is talking to you right now. Malawak ang biyaya at grasya ng Diyos sa atin. Pero nauubos din yan kung ito'y iyong babaliwalain. Baguhin ang 2025 na response mo. Level up mo ang response mo ngayong 2026. Sipin mo yung mga bagay na ginagawa mo noon, tapos ngayon, hindi mo na ginagawa. Sipin mo yung mga bagay na hindi mo nagawa last year at ng mga nakaraang taon. Pero sasabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng tapang, lakas ng loob, gagawin ko ngayong 2026. Mga instruction ng Panginoon, hindi mo ginagawa. Ano ang hadlang? Yung fear mo, pangamba mo. Remember, fear is just a reaction. Courage is a decision. Courage is a command. It's a choice. It's a condition. Hallelujah. Mararanasan mo ang himala at pagpapala ng Panginoon. Ito yung time din. Ano yung mga bagay na kinatatakutan mo dati? Takot kang bitawan yung tithes and offering mo, baka mawalan ka? Why not harapin mo ngayong taong ito? Pati yung mga nakaka-connect. Why not try? Kasi pag oras nakabilang ka o tinawag ka o sinabihan ka ng Panginoon, gawin yung layunin niya, ibibless ka niya. Sino mang nakakonect, nasa malayo lugar, nasa ibang bansa, it's time. Hallelujah. Aktuhan mo. Aktuhan mo. Lalo na yung mga nandito. Gawin mo ng buong puso. Give God the reason para pahabain ng Diyos ang buhay mo. Pero you need to do His purpose. Praise the Lord. Pag ginawa mo yung purpose ni Lord sa buhay mo, hindi malayo ang himala at pagpapala ng Panginoon. Amazing harvest ang gagawin niya sa mga taong may tapang sumunod sa Diyos. Ito yung time that you will give your all to God. You will give your all, not just your best, but your all to God. Susunod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Thank you, Lord God.
susunod ko sa'yo. Panginoon, susunod ako sa'yo, Panginoon, Pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan, susunod ako sa'yo, Panginoon. Kung binigyan ka ng tapang ng Panginoon na sumunod sa Kanya, tumayo ka at kantahin mo ng buong puso. Susunod ako sa'yo, Panginoon. Pati yung mga nasa online, pag pinanood nyo ito, accept the challenge. Susunod ako sa'yo, Give your all best. Panginoon. Invest in God's kingdom and you will be blessed. Pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan, susunod ako sa'yo, Panginoon. Ibibigay ni Lord pati yung mga abutin mo, yung mga nawala, at pati yung mga iba. Susunod ako Hallelujah. Sumunod sa'yo, ka sa instruction. Panginoon. Susunod ako sa'yo, Panginoon. Pagkat ika'y aking minamahal ng aking... Praise, yan, meron na. Taas natin ang ating dalawang kamay. Praise the Lord. Glory to God. Let's pray. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Ang salita mo ay magbibigay ng tapang, ng lakas ng loob sa bawat isa, Panginoon, para umabot ng mga kaluluwa. At Lord God, ito'y magkakaroon, Panginoon, ng amazing harvest ang bawat ABCA family na marunong sumunod sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo po, pati yung mga nasa online, mga manunood, Panginoon, yung iba late manood, pero Lord, bless them as they watch, Lord God, tong link na ito, Panginoon, i-a-apply namin ang iyong salita. Susundin namin ang iyong salita, Panginoon. And we are expectant, O Lord, truly, this year is amazing harvest for each and everyone na marunong sumunod po sa iyo. Protektahan mo po, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.